Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshies. Kamusta na po kayo? Andito ulit ako si Chari para gumawa ng another reading. And this is for the sign of Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers ni Taurus at yung mga bago po nating mga viewers. Dito po, tignan natin kung ano yung makukuha po nating mensahe para sa pagbasa na ito. It says here, your mind. Okay. Feeling lost. Not the right time. Bottom niya is something to say. Okay, Taurus yung sinasabi dito na okay, Taurus. So, ang dito, yung first card natin, your mind. Ang sabi dito, I get so pissed knowing other people can have you. Is it toxic? Yeah, IDC. I want the world to know your mind. So, parang inaano niya dito na alam mo yung gusto niya na malaman ng tao na kayong dalawa na. No? Kung ba parang yung feeling na gusto niyang makuha na o malaman from you na ang mutual na yung feelings, no? Pareho na kayong ang nararamdaman sa isa't isa. Wala namang ano dun eh. Kaya tinatanong niya, is this toxic? Kung ba, sobra na ba to? Na gusto ko talaga na malaman ng tao na tayo na siguro kasi andito yung feeling na ano siya, naiinis siya pag nalalaman niya na kung ba yung pwede yung ibang tao pero siya hindi. So there's a bit of parang insecurities and jealousy pagdating dito na or pagiging obsessive sa'yo na hindi kailangan akin ka eh. So if you're dealing with someone, Taurus, na ganito yung nararamdaman mo, then this is the energy na nakukuha natin ngayon. And then the other or some of the Taurus dito is also saying na feeling lost. I'm trying to make this work, but I feel so lost. I don't know what to do or say anymore. And it's easier to just stay in silence. Ba parang ang sinasabi naman dito is ginagawa niya lahat pero pakiramdam niya hindi pa rin matagumpay yung efforts na ginagawa niya. Kaya ang naging parang in a way strategy niya or yung kanyang ginawa na lang is manahimik. Mas mabuti pa na or mas madali para sa kanya na manahimik na lang. Kasi kung ba parang lahat na alam mo yun, ginawa mo, nag-e-effort ka naman, nagtatry kang baguhin kung meron man dapat baguhin based sa napag-usapan nyo before. Pero wala eh. Hindi pa rin, kung ba parang naguguluhan pa rin siya na ba't hindi pa rin tayo magkasundo o ba't hindi natin maayos itong in a way issue natin. Okay? Kaya nangyayari ito, tumatahimik na lang siya. Now, yung iba namang Taurus natin is not the right time. I'm overwhelmed with responsibilities.
I don't have the time or energy for a relationship. So, kung merong tipong Taurus, ikaw, I think this is more of yung energy mo no? Na, kasi, hardworking ka rin You work a lot. And, you are definitely focused on your career or your finances. Kaya kung gawa parang yung time mo, no, nakafocus talaga doon. And what's happening is yung relationship mo, no, yung having that person in your life, napupunta sa back burner. Kung gawa, siniset aside mo muna. Parang sinasabi mo talaga sa sarili mo, tsaka na yan. Sa ngayon, hindi importante. Ito muna magfo-focus muna ako dito sa career ko, sa trabaho ko, sa pera ko. Tsaka na yung pakikipagrelasyon. Ganun ang yung sinasabi niya. Kaya hindi ito yung tamang oras. Parang ang sinasabi mo sa kanila is, hindi ito yung tamang oras para magkaroon ng relasyon kasi busy ka. Obviously, you're busy at ang priority mo is your career. Now, it's also saying something to say. There is something I really want to share with you. I'm waiting for the right time to tell you. Wow. So, maybe this is also positive and this could also mean negative. Kasi, if there's something na gustong sabihin sa'yo, kasi nag-iintay lang siguro siya ng perfect timing to say it. Kaya yung, kung ba parang, if you are Taurus na maybe dealing with this kind of issues, maybe you are also in this energy na, oo, nag-iintay lang ako ng timing o kailan tayo makakapag-usap ulit ng masinsinan. Well, for one, siguro talagang sabihin mo na wala akong time. O kaya, if you have worked already before yung mga issues and you see that things are not really changing, then you're feeling lost, di ba? And if you are in this first energy, Taurus, na alam mo yung gusto mo talagang ipakita na sa tao na tayo na, kasi ano nga kung gabat nagkakaroon ka ng insecurities or nagkakaroon ka ng pagsiselos sa ibang tao kasi hindi mo siya makuha ngayon, gusto mo na siya, gusto mo ngayon na, kung ba nagiging parang possessive or obsessive yung dating. Yung parang gusto mo kasi ipagmalaki na kaming dalawa na. Ganon. Yung dating. Okay? So, tignan natin sa tarot kung ano yung energy na mapipick up natin para sa'yo. We have the Queen of Swords, the Five of Pentacles, the Two of Cups, the Hangman, and the Ace of Wands. Bottom niya is the King of Swords. Okay, Taurus. So, the King of Swords. Now, we have the Queen. So, meron tayong pair. This is a match. Ang gabay, bagay kayo. Compatible kayo. Kayo yung magka-partner. Okay? So, it's a match. Ang King of Swords natin is somebody na talagang very rational, straightforward, wanted to know yung mga truth, ba? Yung katotohanan. Or will tell you the truth. No? Hindi siya takot makipag-communicate to face kung anong mga issues yung meron. And wanted to really discuss things, no? Openly and with all honesty.
Kaya if I would check yung energy natin, this is really what is happening, no? Something to say. Meron yung talagang gusto sabihin. Now, with the star, this person is thinking about you, no? Na yung pag-uusap, yung pag-uusapan nyo is something to do na with yung kanyang wish, no? Yung kanyang wini-wish. And it has something to do with love offer. So, ang gusto niya is to communicate with you something na matagal niya nang wini-wish regarding letting you know exactly how he feels. Okay? So, this is the Knight of Cups. So, if you will go back again with the energy, is saying here na, you're mine. No? Pinapakita niya na ikaw ay akin. Because he wanted so much to let people know na in love siya sa'yo. First and foremost, sa'yo. At gusto niyang ipaalam, of course, sa buong mundo na may feelings siya towards you or in love siya sa'yo. Okay? Now, yung first card natin dito, Taurus, is the Queen of Swords, yung counterpart nitong King. By the way, yung Swords kasi is an air sign, so you might be dealing with an either Gemini, Libra, or Aquarius, or meron sila nito sa kanilang chart. Now, the Queen of Swords is just like the King. Ang hanap din kasi nito is katotohanan, no? To be able to discuss things as openly as possible. This Queen has gone through a lot of hurtful na mga relationships, kaya kung gaba yung experience has taught her na dapat maging maging makatotohanan sa pakikipag relasyon o sa pakikipag-usap, no? Basically, kasi nga ang ang nangyayari sa kanya is dahil alam niya na yung nangyari sa kanya in the past, natuto siya maigi, kaya hindi siya nagkakaroon ng second thoughts to eliminate o alsin sa buhay niya yung mga taong naging very toxic. Okay, so ito yung nagiging, kung gaba parang ito yung na-experience mo sa past, no? Itong person na to, itong energy na binibigay ng person mo, Taurus. Kung titingnan mo, kasi very logical siya, no? Yung kanyang pag-iisip ang kanyang ginagamit. Just like you, kasi ikaw very logical ka din. Kaya yung kaya ako nasabi na compatible kayo, bagay kayo, kasi nga yung pag-iisip mas higit ang nagagamit kasi yung damdamin. Okay, so hindi yung emotion. Merong emotion, but ang nangingibabaw is the thought, yung pag-iisip na. No? Kasi tinitignan nyo yung practical side of the relationship. Okay? Kung gaba sa totoo lang kayo, sa practical side lang kayo, hindi yung sa emotional side. Okay? And that's how it went, no? Yung nakaraan mo, Taurus. Now, ang nagiging, sabihin natin, naging problem was pakiramdam mo, Taurus, na you were left behind. Okay? Na hindi ka na asikaso, hindi ka na bigyan ng importansya, binaliwala ka. Ang gaba parang iniwan ka na lang sa ere. No? This feeling na talagang bahala ka na nga dyan. O hindi ka na pinapansin. Naging naging issue yon. Maybe that's why you have this energy of feeling lost. Kasi kung gaba parang
if you were able to make that, yung na-discuss nyo in the past, how things will be, paano kayo, paano yung magiging relationship, and still, ganito yung naramdaman mong energy na iniwang ka, hindi ka napansin, binaliwala ka pa rin, o binaliwala yung napag-usapan nyo, yung napag-agreean nyo before, kasi bumabalik at bumabalik yung issue, you feel lost, no? Yung parang, hindi mo na maintindihan, gulong-gulo ka na. Kaya ang nangyayari, tumatahimik ka. No, you don't discuss it anymore, you don't talk, wala nang discussion. Parang you just taking it in all in silence. Of course, ang gusto mo is magkasundo kayo with the Two of Cups. Pantay, pareho, nagkakaintindihan, reciprocated, may give and take. No? Pantay. At with the Hangman, makita yung, alam mo, yung things on a different perspective, yung makita mo naman yung other side nung nagiging sitwasyon. Kasi, syempre baka meron pa tayong hindi naiisip o nadidiscuss, o maybe we're just looking at things on the surface, no? Yung sa ibabaw lang. Hindi we're not going deeper, no, sa issue natin. So you're trying your best na maayos pa ito, in other words, no? Kaya you put yourself in a position na parang kabaliktaran, kasi nga gusto mo pang may makita o may magawa para maayos nyo, to smooth things out. Okay? Which is, yung kung gaba pinapakita niya dito o pinapakita mo dito, Taurus, take it as it resonates. You're doing everything. Ginagawa nyo lahat. You're trying to take all the possible resolution, yung paano ma-solve natin itong issue natin. No? And hoping na yung maging outcome is a new beginning. Something very passionate. No? Magkaroon ng pag-uumpisa. Muli. Mag-init muli yung ating pagmamahalan. Kasi parang pakiramdam mo kasi dito is you are like in the verge of splitting na, di ba? Yung parang nag-iisip ka na maghiwalay na ba kami? But you're trying your best na maayos pa, no? Maayos pa. Na bumalik yung dati na pagmamahal. Yung init ng pagmamahal. This is what you're trying to do. Kaya you're hoping na yung outcome sana nito is panibagong pag-uumpisa. Muli. Yung pag-uumpisa natin muli is something just like before nung nag-umpisa tayo na very passionate, no? Mainit yung ating pagmamahalan sa isa't isa. Okay? So, let us clarify bakit andito yung Queen of Swords. We have the King of Pentacles, the Nine of Wands, and the Four of Wands. Now, the King of Pentacles, this is an energy coming from an earth sign, which is you, Taurus, diba? Taurus, Virgo, another Capricorn. Of course, you wanted yung stability and yung pagiging secure, no? Practical sa relationship. Pero, nakapapagod ka na rin. Getting tired to defend itong relationship na to. No? Getting tired to defend this relationship. I think that is what's happening nung nakaraan in your past. Despite na
nag-uusap naman kayo, kaso talagang nakakapagod, no? Basically, nakakapagod. I-depend yung isang relationship na alam mong ginawa mo ng lahat. Kasi ang King of Pentacles, hindi ito basta-basta nag-give up. No, Taurus, you know that. Hindi ka basta-basta nag-give up. Yung energy na to is talagang, sige, fight tayo, fight. Gawin natin to. Let's see kung ano yung pwede pa nating gawin o para maayos natin. Bakit andito yung Five of Pentacles? We have the King of Wands, the High Priestess, and the Five of Wands. Bakit nangyari to? No? Yung sabi ko sa inyo na parang wala rin. Nag-usap kayo, pero pakiramdam mo, iniwan ka. Binaliwala ka. Hindi na bigyan ng, kung ba, yung pag-uusap nyo, no? Yung pag-uusap nyo, hindi talaga nag-work out. No? Kasi ganun pa rin yung issue. O lalong nangyari is, hindi rin kung gabay, hindi naging successful yung pag-uusap na yon. Ang tinitingnan nyo kasi is hoping na with that discussion, with the King of Wands, is yung ma-put into action yung napag-discussan nyo dito, yung napag-usapan nyo na okay, ito na yung issue natin, no? Ito yung dapat natin ginagawa. Nag-usap tayo. Ito yung na-agree natin. Ito yung boundaries na na-discuss natin. No? Action with the King of Wands. Ang importante ngayon is to implement that, no? Na magawa, mangyari, na itupad, no? Mapatupad yung napag-usapan dito. And hindi lang action, no? But the fact that you, with the High Priestess, is yung pakiwari ba na sabihin natin na kahit hindi ka masyadong nagsasalita, pero andun, no? Andun yung effort to do it. But maybe because with the High Priestess also na energy dito, ang sinasabi niya is nararamdaman mo talaga, no? You could actually feel, no, nung sinasabi sa iyo ng iyong gut, no, yung intuition, na meron talaga tayong differences, no? May kaguluhan talaga. May conflict talaga tayong dalawa. With the Five of Wands. Kahit na, you're hoping na kahit na nag-usap tayo na sana yung action na yun matupad nga, pero nakikita mo pa rin what your intuition is telling is meron talaga tayong conflict sa isa't isa, no? Now, but andito yung Two of Cups, we have the Death, we have the Seven of Swords, and the Page of Swords. You're hoping na magkasundo pa kayo. Yung maibalik yung dati. Yung pareho kayo na, alam mo yon, yung patas, pareho pa rin in love sa isa't isa. Kayo pa rin. Pero ang nangyayari is something ended. Parang may nawala. May namatay. May kailangang baguhin para ma-maintain itong feeling na to, no?
yung feeling na kayo pa rin dalawa. Kasi pakawari mo, there was a lot of issues na pag pinagdaanan yung dalawa. Mga bagay na masakit. Kasi may kasamang itong paglilinlang, pagsisinungaling, pagtatago, or bagay na yung talagang makakasakit sa damdamin ng isang kasama o isang partner dahil sa ginawa ng isang person. And kahit nga yung sabihin natin na tinitignan mo kasi, tinitignan mo kung ano yung pinagagagawa. So you have that knowledge, alam mo, you actually know what happened dahil nga sa mga issue na to, sa ginawa niyang hindi mabuti sa'yo. Kaya yun yung bagay na kung gusto niyo pang ma-retain yung pagmamahala na yun, yung relationship, kailangan mabago yun, it has to change. Alsin lahat ng mga maling gawain o yung mga practices na ginawa niyo before, alsin yan at maging tapat sa isa't isa. Diba? Kung nagkaroon ng pagsisinungaling, pagtatago, paglilihim, paglilinlang, alsin natin yun kasi hindi mabuti to itong energy na to na 7 of Swords. Kaya nga you're hoping na sana lumabas talaga yung maayos to be ma-fix itong problem na to. Kasi syempre, ano ba yung nawawala? Yung tiwala, di ba? Kaya may kailangan mabago. Kung gusto nyo pang ma-retain yung feeling na to, yung feeling na kayong dalawa. Bakit andito yung Hangman? We have the Lovers, the 6 of Wands, and the 4 of Cups. Ang gusto mo talaga is maayos ito, to look at things. Baka meron pa tayong ibang solusyon. May maayos pa natin kasi nga ang sinasabing energy dito is kailangan baguhin to. Yung solusyon natin na, di ba, pag-isipan mabuti, ibalik yung pagmamahal para maging matagumpay tayong dalawa sa offer na binibigay natin, di ba, yung pagmamahal na to. You wanted it to be fixed, maging ayusin, na magkabalikan ng the same. Sabi ko nga, equal, pantay. Something that's being blessed by angel or God or the universe for us to feel na napaglabanan natin to, na naayos natin itong problema natin, itong issue natin. At itong love na ino-offer is a new beginning. A new beginning in love, Karoon ulit ng panibagong pag-umpisa. Bakit andito yung Ace of Wands? We have the Chariot, the 9 of Swords, at the 6 of Pentacles. Itong new beginning na hoping mo na maging outcome nitong sitwasyon nyo,
gusto mong mabilis na mangyari. Na mabilis ang pagganap with the Chariot. Now, kasi nagwo-worry ka eh. Nagwo-worry ka na baka hindi pa natin to maayos, no? Na magkaroon tayo ng equal give and take. Kaya gusto mong maayos na. Kasi nababahala ka, okay? Nababahala ka, no, with the 9 of Swords na energy. Nababahala yung iyong damdamin and you really feel sad, no? Malungkot ka, umiiyak ka sa gabi. Nag-isip ka ng isip, paano na kami, maayos pa ba namin to? Magiging okay pa ba kami? Yung solution kasi is talagang equal kayo, patas kayo. In other words, gagawin nyo pareho yung role nyo, no? Yung dapat nyong gawin sa isa't isa para maayos nyo yung relationship. Kasi hindi naman pwedeng isa lang ang gagawa. Yung isa tanggap ng tanggap. Hindi naman patas yun, hindi naman fair. Diba? Kailangan pareho kayo na nagbibigay at pareho kayo tumatanggap. Okay? So, yun yung solusyon eh. Equal give and take, the 6 of Pentacles. Kasi kung dito, baka sa past, meron lang yung siya lang ang lagi nagsasorry. Diba? That's one solution. One way kasi nag-start yung issue eh. Which is nakakapagod yun. Kasi kahit hindi mo naman kasalanan, ikaw nagsusorry. Hindi naman tama. Kasi lumalabas yung tao, yung the other person, eh masyadong egoistic. Ayaw niyang aminin na may pagkakamali siya. Hindi naman tama yon. Diba? Dapat mali ka, tanggapin mo, at mag-sorry ka. Yun ang tamang paraan. Para yung parang yung kabila, yung person mo, ma-realize din naman na itong taong minahal ko ay napaka-fair, napaka-logical. Hindi lahat tinuturo ako ang may kasalanan. Diba? So, yun eh. Yung pagbibigay at pagtatanggap ang kailangang solusyon sa inyong relationship. Ngayon, bakit ka nag-worry is baka nga kasi hindi na i-implement, hindi na gagawa, dahil hindi naman, alam mo yon, it takes so much effort to do it, na ma-practice nyo yan, but hindi siya imposible. Lagi ko ang sinasabi, it is not impossible to do it. Nasa sa ano lang yan eh, commitment nyo eh, na maging maayos yung relationship nyo. Diba? So, kung talagang, sabi ko nga, if you are here, no, itong feeling na gusto ko maging maayos pa tayo, no, with the 2 of Cups, ito yun. Diba? Equal give and take. Patas. Makikita mo naman sa picture eh. Yung isa, pantay na pantay kayo. You're being blessed by God, by the Holy Spirit, na maging okay kayo, pantay kayo. Equal. Diba? Hindi yung isa nakakalamang, yung isa mas mataas. Hindi ganun. Kailangan pantay kayo. Okay? So, ito yung ipapractice nyo para maging maayos yung relationship at magkaroon kayo ng panibagong pag-uumpisa, a new beginning that would be very passionate, no? Siyempre, hindi lang pagmamahal, but if there is passion, yung talagang nag-ignite yung, di ba, yung that feeling na you're so in love with each other. Di ba? Ano yun? It feels so good. Di ba? Na alam mo equally kung ano yung nararamdaman mong init sa person na ito is ganun din yung init ng pagmamahal niya sa'yo. Pantay. Okay?
So, tingnan natin kung ano yung dapat nating i-advise pa. Let me ask questions. Ang tatanong ko sana is, kasi ang sabi dito is yes. Maaayos pa ba itong relationship na to? Sabi niya yes. You need to, di ba, yung Three of Cups kasi is a celebration, a reunion, a reconciliation. You know, magkita muli, maayos muli, mag-celebrate, mag-date, to have fun, no? To have fun. Kaya, ang tanong ko kasi nga is, maayos niyo pa ba ito ulit? Yung problema na to. Oo naman daw. I guess nga yung sinasabi natin is, equal give and take. Para bumalik. Para, alam mo yun, stop worrying. Huwag ka nang malungkot, huwag ka nang mag-isip. Ito yung kailangan nating solusyon. Okay? Now, ano pa yung pwede nating sabihin dito na advice? Practice compassion. See things from a fresh perspective. Yes, di ba? Ito yung sinasabi natin dito. A fresh perspective. With the Hangman. Practice compassion. Kasi yun eh. Di ba? If you feel, di ba? Yung pakiramdam na yun na ano na yung person ko. Hindi yung sarili mo lang iniisip mo. But you also think about your other person. Anong mafe-feel niya? Anong sa tingin mo iisipin niya pag ito nangyari? Then, mas magiging smooth yung relationship. Kasi hindi lang yung sarili mo binigyan mong ng halaga. Kundi, pati yung feeling ng person mo. Okay? Para hindi na natin maramdaman itong feeling lost. Kasi mahirap yan eh. Yung, di ba, yung tatahimik ka na lang. Parang give up ka na totally nun eh, pag tumahimik ka. Ayaw mo na magsalita. Ayaw mo nang magkaroon ng interaction. Parang sinara mo na yung sarili mo eh. Pag ganito. Kaya, para hindi mangyari yan, sabi ko nga, equal give and take. Bigay lang. Bigay at tanggap. Patas na patas. Okay? So, I hope na nakatulong ito sa'yo, Taurus. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin, sa pagbasa na to. Sa susunod po muli, ingat ka and God bless.